Yun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Ako pwedeng masabi na kakalat ng fake news dahil ako'y nagtatanong. Tinanong ko, may larawan akong nakita sa internet na ang Pangulo ay mayroong parang bag sa tiyan. Alam ko yung bag na yan, may nakita akong ganyan yung dating Mayor Osmeña ng Cebu City, talagang may ganyang colostomy bag ang tawag dyan. Yan ay kapag hindi na gumagana nga yung mga functions natin, pagdudumi ng tao, linalagyan na ng bag para dyan didiretso yung dumi. So ako, hindi ko sinasabi na mayroong colostomy bag ang presidente. Ang akin lang ay pagtatanong. Mas malala ngayon ginagawa. Biro nyo din sa termino nga ni BBM. Talamak yung korupsyon, di ba? Samantala sa panahon ni Pangulong Duterte, ay naku, napakahigpit. Hindi makakorap itong mga contractor or itong mga may mangungurap naman, hindi ganun kalaki yan. Kagaya na sa panahon nga ni BBM, putak tip, hinahayaan lang talaga. Kasi sila mismo, corrupt din. Yan ang sabi ng taong bayan. Magandang araw sa atin lahat. Muling nagbabalik mga bossing, Arim Genius TV. Ayan, another day, another fake news. Yan. For today's video mga bossing, ang topic pala ng ating ngayon, walang iba kundi dito kay Harry Roque na kung saan, nagtatanong daw po ito or sinabihan daw po ito ni Auntie Claire Castro na isa daw po itong fake news. What? Isa daw pong fake news tao si Harry Roque. So ano nga bang totoo mga bossing? Pero bago natin panoorin ang video, muli kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel mga bossing, ay inimita ako yung mag-subscribe. Huwag mong subukan. Hindi kayo pa bossing, subscribe lang, click nyo din notification bell. Nang sa ganun mag-update po sila sa ating mga ina-upload mga video at huwag kakalimutan mag-comment, like, share nang sa ganun may shoutout ko po kayo sa next video natin. So yun lang mga bossing, ano pa hinihintay natin? Panoorin na natin ang video, let's go! Kasi may mga reports, newsroom reports, na rumors pala, na may colon cancer daw ang Pangulo at ito pa'y lalong nag-proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila. Thank you po. Vice President Sara Duterte said she is no longer talking to senators sinabi niya po ito sa isang ambush interview sa Zamboanga because those who talk or help her are allegedly targeted. Mga bossing, bali dito sa sitwasyon na to, papanorin natin kung ano nga ba naging pahayag ni Harry Roque dito tungkol sa sinasabing fake news daw po ito, sabi ni Auntie Claire. So panoorin natin mga bossing para malaman natin kung ano nga ba yung katotohanan. Alam mo, Auntie Claire, hindi ako pwedeng masabi na kakalat ng fake news dahil ako'y nagtatanong. Tinanong ko, may larawan akong nakita sa internet na ang Pangulo ay mayroong parang bag sa tiyan. Alam ko yung bag na yan, may nakita akong ganyan yung dating Mayor Osmeña ng Cebu City, talagang may ganyang colostomy bag ang tawag dyan. Yan ay kapag hindi na gumagana nga yung mga functions natin, pagdudumi ng tao, linalagyan na ng bag para dyan didiretso yung dumi.
So ako, hindi ko sinasabi na merong colostomy bag ang presidente. Ang akin lang ay pagtatanong dahil nakalagay naman sa Article 7, Section 20 ata ng ating saligang batas na ang mamamayang Pilipino ay may karapatan na malaman ang estado ng kalusugan ng presidente kapag meron siyang seryosong pagkakasakit. Seryosong pagkakasakit. At sa akin tingin naman, kapag ang isang tao ay meron ng colostomy bag, yan ay seryoso kasi hindi na gumagana isang major organ ng ating katawan. So, Ate Claire, wag mong sasabihin fake news yan dahil yan po ay pagtatanong. Yan ay kasama po ng karapatan ng tao ng mamamayang Pilipino sa impormasyon, lalong-lalo na dahil ang ating bagong saligang batas ngayon, yung ating 1987 Constitution, ay nagbibigay talaga ng karapatan sa taong bayan na magkaroon ng impormasyon tungkol sa Pangulo, lalong-lalo na kung meron siyang sirosong karamdaman. So ang kailangan mong gawin ay magbigay ka ng medical bulletin. Kung sasabihin mo na yan ay kasinungalingan, bigyan mo kami ng detalye kung ano talaga yung naging sakit ni Presidente dahil lang kung bakit siya ay nagpunta sa ospital at magpagamot. No? Ang sinasabi mo nga ay yung diverculitis, no? Diverculitis. Ang alam ng marami dyan, yung diverticulitis, yung kanyang kagustuhan na i-divert ang public funds. Pero alam natin, ang diverculitis ay may kinalaman din yan sa colon na kapag hindi yan nagamot, magkakaroon ng problema sa paglabas ng dumi ng taong bayan. Kaya nga ako inaabala nung nakita ko yung picture na parang merong colostomy bag ng presidente dahil baka nga seryoso ang kalusugan ng presidente. At nakasaad po yan sa saligang batas na talagang pag seryoso ang pagkakasakit ng taong bayan, dapat nagbibigay impormasyon sa taong bayan. Ganun pa man, nakasaad din sa ating saligang batas na pag merong seryosong kalusugan ng ating presidente, ang kanyang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs at National Security Advisor ay dapat mabigyan ng access sa presidente. Kasi nga po, yan ang mga pinaka-importanting bagay-bagay kapag ang presidente ay magkakaroon ng seryosong karamdaman na magiging dahilan para hindi na niya magampan ang kanyang trabaho bilang isang presidente. No? So, ganyan pong katindi ngayon ang karapatan ng taong bayan. No? Dahil nga doon sa karanasan natin kay Marcos Sr., yung ama ng Marcos Jr., na itinago ang kanyang seryosong kalusugan na lupus. Lupus na naka-apekto na sa kanyang kidney at naka-apekto sa kanyang kalusugan sa puso. Ang ginawa nila ay gumawa pa sila ng sariling hospital sa Malacanang, nagkaroon nga daw ng kidney transplant at nagbigay ng isang kidney itong si Marcos Jr. No? Kaya nga po, ang kalusugan ni Marcos Jr. ay talagang dapat binibigyan ng impormasyon ng taong bayan dahil isa lang ang kidney niya. Kapag nagkaroon ng infection yan, dahil sa diverculitis na yan, talagang hindi po pwedeng magkaroon ng infection ng kidney dahil kapag nangyari po yan, iisa lang ang kidney gumagana niya, wala na isang kidney niya, talagang magiging malaking banta po yan sa buhay niya. At dahilan para ang tagapagsalita ang siyang magbigay ng impormasyon. At huwag i-dismiss ang mga tanong ng taong bayan tungkol sa kalusugan ng presidente na bilang fake news dahil karapatan po namin yan na malaman dahil yan po ay nakasaad sa saligang batas dahil nga doon sa ginawa ni Marcos Sr. noong panahon ng martial law na itinago ang tunay na estado ng kanyang kalusugan. So, yun na nga dito mga boss, bali reaction lang natin. Tama naman yung sinabi ni Harry Roque, di ba? Kailangan lang malaman ng taong bayan kung ano nangyari sa Pangulo. Hindi pa pwedeng sikreto lang, hindi pwedeng sila na nakakaalam. Mamaya malubhang sakit na pala yung kagaya ng binabanggit nito, magkakaroon ng colon cancer, di ba? Mahirap na. Kaya importante talaga na palaging magpa-check up kung mag-private doctor. At the same time, sa publiko yung nangyayari sa Pangulo para aware din yung taong bayan na ganito pala yung sitwasyon ng Pangulo na hindi na niya kaya mag-function para yan yung magiging dahilan para sa ganun magpitiw na sa pwesto at pumalit na si BP Sara. So balik na tayo kay Auntie Claire mga boss. Targeted by the administration. To quote, kapag merong kumakausap o tumutulong sa akin, binabanatan ng administrasyon, pinafailan ng kaso, tinithreaten at hinaharas. How does Malacanang respond to this allegation? It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Nauna na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter
altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyan mga statement, just tell it to the Marines. Follow-up question from Julie Bay sa One Page. Yusek, balikan ko lang po yung China. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi po niya na daw Philippines should consider filing another arbitration case against China para daw po i-assert yung claims natin. Pero this time, sa International Court of Justice. Kasi doon daw po, tatanungin nila yung China kung papayag ba sila to submit themselves to arbitration. Kino-consider or pinag-aaralan po ba ng palasyo yung filing of another arbitration case? Yung ganyan pong suggestion ay hindi pa rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinion at ano po yung magiging take ng ating pamahalaan. Pero ipapaabot ko po yan, lalo-lalo na po sa DFA. Sunod po na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Yusek, matapos pagtibayin ng Kamara ang pagbasura ng impeachment complaint kahapon laban kay Pangulong Marcos, tanong ko po, paano planong muling buuin ng palasyo ang tiwala ng publiko sa gitna ng mga tanong kaugnay ng nasabing desisyon? Sino po ba ang nadidismaya? 8 lang po yung alam natin na dismaya dito. So, doon sa mga nadismaya, siguro dapat makita po talaga nila kung ano ba yung nilalaman ng complaint. At hindi po talaga pwede kasing gamitin ang mga ganitong klaseng forum para sa isang fishing expedition. Makikita naman po nila, hindi lamang po ang 284 na members ng House of Representatives ang nagbasura ng impeachment complaints na isinampa laban kay Pangulong Marcos Jr., kundi yung ibang mga eksperto pa, mga legal experts, constitutionalists na nagsasabing walang basihan ang isinampang impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Ma'am, dagdag ko lang, ano pong masasabi niyang Pangulo or ang Malacanang po sa mga nakaramdam nga ulit ng pagkadismaya sa resulta? Dagdagan na. Thank you. Sorry na lang po kasi lumabas po ang katotohanan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Ivan Mayrina, Jamie 7. Sorry ma'am, ibang topic ito tungkol dun sa event kanina, yung tungkol sa Memorandum of Agreement between DepEd and the LGUs. Ang sinabi po ng Pangulo, hindi magkakaroon ng ghost at substandard projects dito dahil hindi raw ito uubra sa mga LGUs dahil ang mga mismong constituents daw nila will hold them accountable pag may problema yung mga proyekto. Ang SISTI ho ba ay nakasalalay entirely sa mga local government executives to police themselves and to ensure na wala hong corruption na mangyayari dito sa pag-download ng funds from DepEd for the classrooms? Hindi po. Binanggit po yan ng Pangulo para bilang babala sa mga namumuno sa LGU na kahit kayo ay binigyan ng karapatan at binigyan kayo ng budget at kayo yung merong say sa procurement or mag-decide sa procurement, hindi ibig sabihin na kayo lang ang maaaring tumingin dyan. Ito po ay programa po ng DepEd at ng LGU. So nakatingin pa rin po ang Pangulo patungkol po dyan. That question comes from certain observations na parang nilipat lang yung corruption from the national to the local. Huwag naman korupsyon agad. Kaya nga po natin nililinis ito dahil para unang-una matugunan ang kakulangan sa silid-paaralan and at the same time mapabilis, pero hindi po ibig sabihin nito na ililipat ang korupsyon dahil ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. On the situation with China, ang position po ng Pangulo, firm but diplomatic. Ito ho hindi nagbabago. Pero kapansin-pansin po na ang style o ang yung nagiging stance nitong bagong Chinese ambassador para medyo mas palaban. Given that, hindi ho ba rin tayo mag-a-adjust? I mean, are there going to be tweaks to be made dito ho sa ating diplomatic approach with the new ambassador? Hindi po kasi natin masasabi na ang pagiging palaban ay siyang magiging magandang solusyon para maayos kung ano man ang sigalot
sa bansang China. So kung sila man ay palaban, meron naman po tayong paraan na legal, diplomatic, na pwedeng makapag-ayos ng anumang issue. Salamat po. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, when does the Philippines draw the line on when it will take offense against what the new Chinese ambassador and other Chinese embassy officials have been saying against its own elected officials here in the country? I cannot say anything categorically about that. I will just leave the question to the FA. Para po sa huling katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Balikan ko lang yung corruption. Palace reaction na lang po sa improved standing ng Philippines sa Corruption Perception Index. From 114, 120 na po tayo out of 182 countries. Expected po yan dahil binuksan po ng Pangulo ang issue tungkol sa korupsyon. So, kung binuksan ng Pangulo ang korupsyon, magkakaroon ng pag-iimbestiga at ito po ang ninais ng Pangulo, maimbestigahan. So, na nagkaroon ng imbestiga, na open ang mga natatago noon. Kaya nililinis po ng Pangulo ang nangyari noong nakaraan. Lahat ng dumi noong nakaraan, nililinis ngayon. So, expected po talaga na mabubunyag ang korupsyon na naganap noong nakaraan. At sa paglilinis pong ito, makikita po nila ang pagbabago para mas makita nila na pinipigilan at tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. Ma'am, yung sinabi niyong nakaraan, on whose, tenure, kanino pong president? Sa lahat na nakaraan. Wala pong particular. Kung meron po kayo naiisip na partikular, malamang ay pareho po tayo na naiisip. Last follow-up, Kat Ma'am, Domingo. sorry, a follow-up question to my earlier follow-up question. How does the Philippine government, particularly the Marcos administration, intend to put its foot down so that the Philippines would not appear to be a pushover against China's new envoy in the country? But again, the President is very clear on that issue. The President says that we have a firm stance on our position with regard to our rights and interests over our own territory and over the West Philippine Sea. So, I will just, again, the details will be given by Secretary Tess Lazaro. So yun ang mga boss, hindi na natin natatapos ang panood ng video. Baling reaction lang natin dito sa bandang dulo tungkol dito sa tinutukoy ni Auntie Claire na linis daw po niya yung kalat na nakarang administrasyon. Naku po, mas malala ngayon ginagawa. Biro niyo dito sa termino ngayon ni PBM, talamak yung korupsyon, di ba? Samantalang sa panahon ni Pangulong Duterte, naku, napakahigpit. Hindi makakorap itong mga contractor or itong mga may mangungurap nga hindi ganun kalaki yan. Kagaya na sa panahon nga ni BBM, putak tip, hinahayaan lang talaga. Kasi sila mismo, corrupt din. Yan ang sabi ng taong bayan. So yun lang mga bossing, dito na natin natatapos sa panonood video. Bali, yan, kung nagustuhan nyo yung ating video mga bossing, mali, inimita kayo mag-subscribe. Hit notification bell lang sa ganun maging updated sila mga bossing. At magkakalimutan, mag-comment, like, share. Para sa ganun may shoutout ko sa next video. May tinatak ko mga bossing. So yun lang mga bossing, have a nice day and peace yo.